sa Panginoon. Alleluia, magsiawit sa Panginoon. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia, magsiawit sa Panginoon. Halina't pagsaluhan natin at dakilang pag-ibig ng Diyos, si Kristo'y tunay na muling nabuhay, pagkapalang handog para sa ating lahat. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Napakalaga ng buhay na tinangin ng ating Panginoong Jesucristo, kaya sa kanyang muling pagkabuhay, ipinahayag niya ang kahalagaan at kahulugan nito upang patuloy tayong sumampalataya at magbigay kahulugan lalo sa buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa isa't isa at sa isang nilikha. Upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan. Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Nalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kagalingang dulot ng pagkabuhay na anak mo sa amin, kami ay iyong patuloy na paunlarin upang sa kinamtam naming paglayang walang maliw, kami magkaroon ng kalangitan ng kaligayahan na ngayon paman sa lupa ang siyang sanhi ng aming pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, sinabi ni Pedro sa mga Hudyo, dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito. At tinanong nila si Pedro at ang mga apostol,
Mga kapatid, ano ang gagawin namin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila, lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas. Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na naming makamit o poon ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa'y sa iyo nasasalig. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo'y ang mabuting balita ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang 2 anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria siya ang tagapag-alaga ng halamanan, kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, Guro. "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena'y pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Araw ng Martes, sa 8 araw nating pagdiriwang sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong na tinaguriang oktaba, the octave of Easter. Ito tayo ngayon at parang
parang ngayon na rin nagganap ang muling pagkabuhay ng ating Jesucristo. Lalong-lalo na ngayon tayo nagdiriwang ng ganitong pinapaksa natin na inaalalayan tayo ng mabuting balita na sinisikap nating balikan ang mga naganap na pangyayari, kung paano sila'y naniwala sa muling pagkabuhay, ano ang binigyan niya na kahulugan at kahalagahan sa buhay upang itangin nila ito hanggang sa ito ay isinulat ang mga kwento ng mga nakaraan at upang ihandog ito sa atin, sa ating kapanahunan, sa ating henerasyon at sa susunod na kapanahunan at susunod na henerasyon na nag-iwan ito ng mahalagang aral para sa ating Kristiyanong pananampalataya. Una, ipinapahayag dito ang testimony kung paano ipinahayag ni Maria Magdalena ang kanyang paniniwala na si Jesus nga'y muling nabuhay. Kaya pinapahayag sa mabuting balita ang kanyang kalungkutan sapagkat yumao na ang kanyang guro, ang raboning binabanggit dito ni San Juan, na yumao na at talagang siya ang nakasaksi ng lahat ng mga ganap na pangyayari bilang si Maria Magdalena ay nasa paanan ng ating Jesucristo nakaharap sa krus at nalulungkot at kanyang dalamhati sapagkat ang kinikilala niyang kasama bilang siya'y alagad ni Kristo ngayon ay napapanaw na hirap na siya sa krus na nakapako at ang dugo'y umaagos sa kanyang katawan. Hindi malilimutan ni Maria ang gantong kalungkutan at sa kanyang pagtangis, parang daladala niya ang kapigatian ng nagdulot na kamatayan at nagdulot ng paghihiwalay baga niya sa kanyang butihing guro. Kaya in a human way of understanding the sadness, the deep sadness of Mary Magdalene. Dala-dala niya ito hanggang sa tatlong araw ay hindi maiaalis ang tigib na kalungkutan at pangungulila in a human way of understanding it. Tama-tama. Ito ating unang bahagi ng ating mabuting balita. Kaya ibig sabihin, ang human way of life, especially in sadness and in deep sorrow, heto ngayon, at nababago na ang kanyang nasa puso't isipan, kaya literally nilalagay dito para strikingly maipahayag sa pamamagitan ng pagsulat ni San Juan, there is something that will really transpire immediately how good in spite of the sorrowful feeling of Mary Magdalene. Inilarawan ito sa pamamagitan ng anghel na nakaupo sa ulunan at paanan kung saan nilibing inihiga ang ating pong Panginoong Jesucristo hanggang sa makita ni Maria na nakatayo si Jesus doon at niya nakita agad na si Jesus yon hanggang hindi nagsalita, Maria. Kaya ibig sabihin, sa kabila pala ng ating kalungkutan, kapigatian, sa ating kalunus-lusun na ganang pangyari, there's something that is shining upon us. May darating na mahalaga at lalong makahulugan sa buhay. At upang ito'y sabihin natin, ito ang itinatangi ng Diyos. Ito ang panig sa Diyos. Ito ang bumubungay na may pag-asa sa mga kinabukasan. Hindi nawawala ng pag-asa sa kalungkutan, kapigatian, ngunit may darating na kaligayahan. At ang pagdating ng kaligayahan nga, dito sa ating mabuting balita, nang makita ni Maria ang ating Panginoong Kristo at ang mga napangyayari ito'y kalakip ng kanyang mga salita. Ang mga salita at gawa ni Kristo ay napakahalagang siyang lalong nagpapalapit sa atin sa Diyos. Sa kabila ng matinding kalungkutan o kapigatian, halimbawa sa pagpanaw, halimbawa sa kahirapan, halimbawa sa pagtataksil at iba pang nagdudulot ng hirap at pasakit sa mga tao,
our life will not remain on that way. Pagkakalooban tayo ng Diyos, ng mga anghel na aaliw sa atin upang pumunta tayo sa dakong ang Diyos ay nasa piling natin, na siya'y tutulong, na siya ang maglalarawan na may maganda pang kinabukasan. Manali ka sa Diyos at manampalataya. Ito ang kahulugan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Hindi basta lamang mauuwi sa hirap at pasakit at tapos na, ano man ang gawin mo, pero with hope that there will always be the good life afforded unto us, or to God that will be giving us. Just remain in deep faith and trust in the Lord. Kaya nung marinig ni Maria na siya tinawag, naulinigan niya ang salitang Maria. Di ba? Kaya ito naging key way of understanding Jesus is in His midst, in her midst, in her way of life, na hindi mawawala, na kung ano'y magandang pinagsamahan nila ng ating Panginoong Kristo, nabubuhay pa si Kristo, na tinatawag si Maria Magdalena na ito, na tinatawag si Maria, kahit na wala si Kristo, tinahanap niya kung saan napunta o saan dinala ang ating namatay na ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng managanap na pangyayari noon. Daladala niya sa kanyang puso't kalooban. Heto, ang salitang Maria na binibikas ni Kristo, ang siyang buhay na larawan upang ipahayag ni Maria sino si Kristo na tumawag sa kanya noon. Heto ngayon, sino si Kristo na tumatawag sa kanya ngayon? Maria, meron ng iba yung kahulugan. Mawala man ang isang taong kaibigan, dinadakila, kinikilala, tinatanggap, at may pangalang kaakibat in respect siguro, at in a way of her presence, to acknowledge the presence. Heto din ngayon, sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo, the more it is given emphasis and a good way of life, na talagang ang buhay ang hindi na lamang matatapos sa kahirapan at kalungkutan at kasalatan at kawalan, ngunit may pag-asa sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng isang taong nananampalataya at patuloy na nagbibigay halaga sa magandang buhay na inilalaan pa ng Diyos sa bawat isa sa atin, sa akin, sa ating lahat, na dumaranas tayo, dumadaan tayo, merong magandang kinabukasang naghihintay para sa atin. Sa huling bahagi ng ating mabuting balita, meron itong paanyayang iniwan. Ang paanyaya ay upang ipagpatuloy naging karanasan ni Maria Magdalena na hindi naman niya sinarili. Pumunta siya sa kanyang mga kapwa-alagad. Pumunta siya kay Pedro, kay Juan. Ibinalita ang mga naganap na pangyayari kung paano niya nasaksihan, nakita, at naipahayag sa pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos na hindi siya iiwan ng Diyos. Kaya meron itong pagpapatuloy. Meron itong hindi sinasarili ang mga bagay na ito, but the gladness in one's heart is being shared. Ibinahagi ni Maria ang kaligayahan at katuwaan ng naranasan niya si Jesus na muling nabuhay. Meron pa tagubilin nga sa ating mabuting balita sa kabilang na talagang the right exposure of Mary Magdalene in witness in the risen Lord. Kaya sabi niya, si Maria pumunta sa mga alagad at sinabi, nakita ko ang Panginoon. Di ba? May malalim na kahulugan ang nakita ang Panginoon. Lalong-lalo ko ito ang nilalaman na kaibuturan ng puso ni Maria upang sabihin, nakita ko si Jesus sa kaibuturan ng aking puso at kalooban. Siya na nga iyon na kasama ko nung siya'y nabubuhay pa. Tinatawag akong Maria, at sa bawat pagdinig ko ng Maria, ako'y
taimtim na nakikinig kung ano sasabihin ni Kristo. Nakikita ko kung ano yung pinakahayag niya para sa akin. Pero heto ngayon, sa muling pagkabuhay, lalo ko siyang nadama, lalo ko siyang nakita sa aking puso at loobang nananampalataya at nananangan na ang buhay ay itutuloy at patuloy na nagiging maligaya sa kabila ng minsan at madalas dumarating ang kalungkutan, kasipayuan, dumarating ang kabiguan, hirap at pasakit. Pero hindi dito nagwawakas ang buhay, may magandang kinabukasang matatamo ang mga taong lubos na nananampalataya. Yan ay ibig sabihin ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Patuloy tayong sumampalataya at manangan tayo sa mga bagay na idinudulot ng kaginawahan, kagandahang kalooban ng Diyos, sapagkat marami tayong pagpapalang makakamit sa patuloy nating pagbibigay sa lang-alang na ipagpatuloy ang mga kagandahang kalooban ng Diyos niya na binigyan ng daan niya sa ating buhay upang ito ibahagi natin sa ating kapwa. Ito ngayon tayo sa pagdiriwang ng misa. There is joy in sharing the goodness of the Lord as we come and partake of Him here in our celebration. Lalong-lalo na kung ito yung bibigay sa atin ng magandang daan sa matuwid na pamumuhay when we say God is always alive because He will always pave the way for the goodness of my life today, forever and ever. Amen. Halina mga kapanalig at magpahayag tayo sa Diyos ng itong ating mga pangailangan at kung ano ang ibig nating makamit, lalong-lalo na kaligayahang ibig nating bigyan ng halaga bilang pagpapala ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway patuloy na magturo ng katotohanan ni Kristo at labanan ng mga kasamaan ng ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga namumuno sa mundo naway magtaguyod ng pagiging matuwid sa kanilang mga pamahalaan at maging masigasig sa pagsugpo ng kasamaan sa mga pamayanang pinangakuan nilang paglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Tayong lahat na natitipon dito, naway manatiling tapat sa ating mga pangako sa binyag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga may sakit, naway magkaroon ng kagalingan sa panghihina ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga yumao, naway makabahagi sa maluwalhating muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Oo nga, dumarating sa buhay natin na maraming kalungkutan, kapigatian, paglunga, pagdalamhati, pero hindi dito nagwawakas ang buhay. Binibigyan tayo ng pag-asa ng Diyos upang manatili tayo sa maligayang ugnayang buhay natin sa Kanya, upang lalo nating pagtibayin. Ngayon tayo natitipon sa banal na misang kahulugan ng salita at gawa ng ating Panginoong Kristo, ng puspos, ng pananampalataya at pag-ibig sa poong may kapal. Kaya ang lahat itong ating mga pagdulog, ibig natin makamit sa buhay, ngayon aming pinapahayag sa iyo, Ama, sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampot, aming buhay.
buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay na iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ang sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanglibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian. Sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pigtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak,
mabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. At inialing namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francis, na aming Santo Papa, si Ernesto, na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Lahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Si Kristo ito na ngay muling nabuhay. Ito ang ating idinarangal. Ito ang lakalagahan. Ito ang ating dakilang pagsamba upang lang natin pagtibayin ating sama-samang nagtutulungan, nagbibigay halaga sa sinasampalatayanan. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang nahang namin kakani sa araw-araw at patawarin mo kami. Kasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng Iniling namin kami dyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pero sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang binibigay ko sa inyo at iniiwan sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka, Kordero ng Diyos na nag-aalis. Kapayapaan. Tunghayan natin ating Panginoong muling nabuhay. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan. Mapalad na tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ko at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakinggan mo kami upang maging handa ang aming kalooban para pakinabangan ang ligayang walang katapusan na iyong inilaan sa mga niloob mong mabinyagan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Sa muna pong patalastas, ang pagtatanghal sa kabalbanalang sakramento, sa ating pong pagtatanod at sa huli, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos nitong ating banal na gawain, ang banal na misa. Salamat po. Salutaris hostia, Veceli Patris hostium, bella premut hostilia, naromur per auxilium, unitrinoque Domino, sit sempiterna gloria, qui vitam sine termino, nobis non et in patria. Amen. Mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabalbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapalay, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y pagmasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novocedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti abur troque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo, prestatis Tiei. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum, in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas, in saecula saeculorum. Amen.
Ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo, tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga alip. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament, O Soli, O Sacrament Divine.